tol, kasi yung mga nakita ko kanina na sobra isang dosina mga bandido. Paslangin natin, paslangin ko para mabawas-bawasan na yung pulsa. May pagkakataon mga tol na pagpanggap tayo kasi hindi tayo makikita kasi gabi at madilim. Antot, asa? Asa, malayo ba? Malayo to, bro. Wala ka bang nakakuha na mga bihag? Ano ba? Oh, kanag. Nangita, hunter mo. Ano po, hunter? Oh, hunter. Oh. So, yun. Iusap tol, sa mapagpalang gabi. Inaabot na ako ng gabi dito mga tol sa aking paglalakbay. At binaybay ko po, kuna po yung sabi ni Brad Carlos na daanan. Ito na po yung pinasok ko ngayon. Ito na po yung binaybay ko at nilakbay ko patungo sa sinasabi niya na location kung saan ay makarating ako doon sa sinasabi niya na pinadadalaan ng mga bihag o baka nandoon yung anak ni Badre. Yung mga tolo, parang may narinig ako na mga ingay ng busis ng aso, parang malayo pero mga tol, dala ng hangin. Dito ang bagsak dito patungo yung hit ng hangin kaya malakas yung busis na narinig ko. Ito mga tol, huwag kayong maglala. Nagpailaw ako saglit para makita niyo po yung mukha ko at para di kayo makakuan sa dilim. Napahinga ako saglit mga tol kasi malayo na talaga yung narating ko. Parang yung dinescribe ni Brad Carlos sa akin na larawan ng area o location, parang may kahawig na ito sa mga sinasabi sa akin, mga dinidescribe niya sa akin na makikita ko daw sa location sa area na sinabi niya. Pero makarating daw ako mga tol, huwag daw masyado ako na magkuhan kasi napakalawak daw ng area, napakalawak daw ng location, napakalaki, napakalapad. Kaya huwag ako masyado komportable. Kailangan na alerto pa rin ako. Magmasid palagi sa bago ako didiretso sa paglalakbay na paglalakad ay tingnan ko po daw yung mga daanan, baka may mga patibong na mga nakalagay o nakabaon sa lupa. At kanina mga tol, nung naglakbay ako patungo dito, marami akong mga nakita na mga kalaban, mga bandido, nagrurunda. So mas pinili ko na iniwasan mga tol para din sa kaligtasan ko, di ako kuha ng kalaban, di ako matunugan nila ba. Nakapasok na ako dito sa paanan ng bundok o sa area na ito. Pero patuloy ko pa rin na hanapin yung mga kasamahan ko. Yung target ko talaga na punta rin ako talaga na nakausap ko ay si Brad Julius. May pinag-usapan kami mga tol, di ko lang isabi sa video para di talaga makuha ng kalaban, di talaga tayo matulugan ng kalaban. Grabe yung hinga ko mga tol, grabe yung pawis ko sa tiyan ko, sobrang layo na narating ko. Yun nga yung sabi ko, napakarami na akong nadaanan ng mga kalaban, marami akong nainiwasan na kalaban para makarating talaga ako dito sa area nito. So di ko pa alam mga tol kung pagkikita ko ba talaga dito yung mga kasamahan ko tulad ni Bradre o kung sino man yung nandito ngayon o si Brad Badswa, sakali na makita ko. Mas malaking kuan kung may makita talaga ako na kasamahan mga tol. So yun, siguro katagalan mga tol, maglakbay ako ulit ngayon. Babaybayin ko na ulit yung kuan. Patayin ko po yung ilaw maglakad ako. Kasi pag dito ka sa bundok, di naman
di naman na nagsisipan natin na di ako makita ko naman po yung area mga tol, pero di ko lang di lang ako kumpiyansa baka sakali na kung ano yung mga mapakan natin, kung ano yung mga mangyayari, hindi natin alam. Ang importante na doble ingat at triple ingat din pa rin ako sa aking kilos. Yung dito doon banda sa kabilang bundok, yung narinig ko na boses ng mga aso, o baka iwan ko kung nahagip pa ng video, nahagip pa ng kamera ko, may mga narinig ako mga boses, baka may kampo doon talaga sa kuwan. Kasi yung mga nakita ko kanina na sobra 100 na mga bandido, sabi nila ay patungo doon sila sa kampo, at yung iba ay sabi na sa kabilang kampo ay napakarami din daw na mga nakaposting doon at naka-alerto na mga bandido. Yun nga, sobrang dami na napakahigpit na kuwan ngayon, siguro kuwan ng kalaban kasi ang daming bihag. Kailangan din nila wala po ng mga kuwan kasi sa sobrang gipit siguro. Iwan ko. Yun mga tolo, napaka dilim dito, pero okay lang din yan. Ang importante hindi tayo mapano, hindi ako walang mangyari sa akin. Hindi pa nga ako kumakain mga tol. Pagkatapos siguro ng paglalakbay ko dito, mamaya hanap ako ng pwede kong pahingan, hindi ako makapagtulog. Hindi ako makita ng mga kalaban talaga. Hanap ako ng magandang mapagtaguan. Yung hangad ko talaga mga tol, gusto ko talaga na makita ay si Bradley, para kasama kami patungo sa nilalagyan ng kanyang anak, kasi kailangan ko na babawi sa kanyang kabutihan na tulong sa akin, sa kanyang nagawa ng kabutihan sa akin. Kailangan ko sukli mga tol para makatulong talaga din ako sa kanya. Pinaawa rin ako sa kalagayan talaga ni Bradley mga tol. So lalo na ngayon, yung may hawak sa kanyang anak, si Commander Bangkil at kasi Commander Bagnot. Hindi tayo nakasiguro, wala pa tayong balita, wala pa akong balita kung ano yung nangyari, ano na yung sitwasyon ng anak. Sana may makita man tayo at makakuha tayo ng impormasyon, malaman natin kung ano na yung mga nangyari o kaganapan dito sa bundok. Saka nga po pala mga tol, wag po kayong makalimot na ipaabot itong video na to kay Bradley at sa iba naming kasamahan, tulad nila Brad Buds, Brad Rimat, Brad Marvin, Julio o Pidot, saka kay Julius. Nandito na ako sa bundok ngayon, at hinahanap ko sila para magsanipursa kami sa pagkuhan sa aming mission, para maligtas namin yung anak ni Bradley. At kung sino man yung salubong namin na nangailangan ng tulong, ano man yung mga kailangan, handa po kami na tutulong at gagawa ng kilos at hakbang para sa kaligtasan ng mga nangangailangan ng tulong. At yung hangad talaga namin mga tol sa aming pagpasok namin dito, hangad namin na makatulong at gawin patas ang buhay, lalaban ng patas. Kailangan namin na tutulong sa mga nangangailangan ng tulong, sa mga inaapi ng mga kasamaan. Kailangan natin na protektahan po yung mga nangangailangan ng tulong. Yun mga tol, yung hingi po palagi, isin niyo po ito sa mga kasamahan namin, at ipagdasal niyo po kami palagi sa kung may kapal, para walang mapano sa amin. Kung may mahuli man, okay lang na makatanggap kami ng bugbog o ano man yung gagawin nila sa amin. Basta ang importante ay di maputol yung buhay natin, kasi may pamilya pa tayo, may pamilya pa ako, may pamilya pa kami, kailangan pa kami na susuportaan.
anak susuportahan. Yun mga tol, hindi ko katagalan mga tol. Patayin ko na po yung ilaw ko at maglakbay na ako para makahanap na ako ng pwede ko na mapagtaguan at mapagpahingahan. At gutom na rin ako. Kailangan ko nakakain ng baon ko na tinapay at biskuit. So yun, samahan niyo ako sa aking paglalakbay patungo sa paghahanap na matulungan mga kasamahan. Mga tol, madilim pero kailangan na gawin ko ito na ganito para may ilaw, parang may naglalakad. Pahinga muna sila. Kanina na sila naglalakbay, naglalakad at naghahanap, nagro-ronda kung may makikita ba daw silang vlogger. Wala daw silang nakita na vlogger. Yan mga tol, parang dalawa lang sila nandito mga tol. Grabe, kahit gabi ay sobrang higpit ng bantay ngayon mga tol. Kaya siguro ito sa nangyari na naligtas ko yung anak ko ba. Kaya napaka-alerto na. Ano mga tol? Kailangan na paslangin natin ito mga tol. Kasi dalawa lang ito at pagkakataon na ito mga tol na paslangin natin. Paslangin ko para mabawas-bawasan na yung pwersa nila. Pinatay ko yung isa mo tol. Kailangan na ito yung pagkakataon mo tol na pagpanggap tayo kasi hindi tayo makikita kasi gabi at madilim. Kailangan na panggap ako at kakausapin ko ito pero papatayin ko ito mga tol. Bade. Bade. Ay, kuan bade. Malapit na kampo dito. Ha? Antot, ha? Ha? Asa? Asa malayo ba? Malayo to, bade. Wala ka bang nakuha na mga bihag? Wala, bade. Ha? Nangita ng hunter kanina. Rata na yung mabihag. Anak po, hunter? Oh, hunter. Oh. Tinatay ko mga tol. Wala tayong makuha na informasyon. At tinanong ko na may kampo ba ito na malapit. Sabi niya mayroon daw pero malayo pa. Nasa unahan daw. Nagpanggap ako mga tol kasi hindi naman nila ako makita. Hindi nila mahalata na isa akong hunter o isa akong vlogger. Kasi madilim nga. Tinanong ko mga tol na kung may mga bihag ba doon sa kampo nila. At ang sagot sa akin ay
wala daw at naghahanap nga daw sila ng hunter para may mabihag daw sila, may mahuli sila. So, sa tingin ko mga tol, parang malayo pa talaga ako sa patutunguhan ko mga tol, kasi yung sabi niya, yung sagot niya sa akin ay wala nga daw silang bihag doon sa kampo nila, o baka ibang grupo ito mga tol, itong napasukan ko. Baka hindi ito yung kasamahan ng mga grupo nung may hawak sa mga bihag ba, sa anak ni Bradley. Baka kakaibang grupo to, o baka isa ito sa pagsubok na kailangan ko na malagpasan para makarating ako doon sa patutunguhan ko, kung saan nakalagay yung anak ni Bradley at kung saan sila Bradley ngayon. Hindi ako maging tagal mga tol. Samahan siguro ako sa paglalakbay. Parang may bagong dating. Mga bagong dating po. Mga bagong dating. Bagong dating to mga tol. Kasamahan to ng pinatay ko ba. Kailangan na lumayo ako mga tol. Baka mapansin ng isa. Wala akong makukuha ng informasyon dito.